mga sangkay, baybayin natin itong kahabaan nitong kalsada papuntang Bagong Lipunan, ano, kung saan pupuntahan natin itong farm ng grapes at saka watermelon ni Dexter Kidlat. So tunghayan nyo guys kung ano yung makikita natin dito at saka antabayanan nyo yung mga kunting kaalaman na makukuha natin mula kay Sir Dexter. Okay? So kita-kita na lang tayo dito sa farm ni Dexter Kidlat mga sangkay dito sa Barangay Bagong Lipunan, Carigara, Leyte. Ito yung kauna-unahang farm ng grapes dito sa Carigara at saka watermelon. So tingnan natin kung ano yung talagang meron dito sa kanilang farm at makausap natin si Sir Dexter. Okay? So ayan guys, nakarating din tayo dito sa farm ni Boss Dexter, ano. Ayan. So tingnan natin yung kanyang mga pananim, no, yung kanyang grapes at saka yung kanyang watermelon. So andito si Boss Dexter. Good morning. Naupay nga aga. Tingnan nyo guys, ang daming tataba nitong mga okra. Naupay nga aga. So ito yung kanyang mga grapes guys, tingnan mo. Ayan, ito si Boss Dexter. Magandang umaga, boss. Salamat sa time na pinagbigyan mo kaming pumasyal dito sa Salamat sa farm. Grabe guys, napakaraming bunga. Ito may hinog na ata ito. So tingnan natin. Grabe, hitik sa bunga itong grapes, ano? Ito yung kauna-unahang farm siguro dito sa Carigara, Leyte guys, na nagkaroon ng farm ng grapes. Tingnan niyo man yung napakaganda ng bunga, napakarami, no? Sana mabuhay lahat ito at hindi magkadalaglagan, hindi madaanan ng mga sakit. So may bubong pala ito, boss. May plastic. Anong purpose ng plastic? para hindi siya maulanan. Direktang yung ulan na matatamaan yung yung bunga. So, Bakit na kasi pag mag-flower siya, pag maulanan, masusunog yung flower pag walang bubong. Ganun. Hindi magtutuloy. Masilan pala talaga ito. Mangga. Okay. So guys, kung mapapansin nyo, ayan, tingnan mo yung camera dito sa taas. Merong plastic na naka-cover, no? Kasi sabi ni Boss Dexter, depensa sa ulan. Hindi pwedeng direktang tutulo yung ulan doon sa bulaklak kasi hindi siya magtutuloy na magiging bunga. So ganun kasilan itong klaseng prutas na ito, pero salamat tayo at nagkaroon sila dito ng ganitong farm na naasikaso nila, talagang alaga yung tanim, yung mga pananim nila. Kaya ganun karami. Ito, may hinog na. Ayan, Ganyan ang kulay pag malapit ng mainog. Tapos magba-violet yan. Ano lang siya, yellow-green lang. Yellow-green. Tulad nito. Ito magpupula. Ayan, buksan natin. Yan, magpupulay red yan. Ito. Oo. Ito ibang variety rin ito. Ibang variety ito, ibang variety. Ilang variety ito, boss? Mga 5 o 6. Ayan guys, napakasarap ng ganitong mga pananim, Ito. Napakalapit lang. Nung unang punta ko rito guys, ilan lang yung namunga. Ito yung manicure finger. Manicure finger ito. Rare variety. Talagang Bihira. Oo. So, bihira lang ito sa Pilipinas, mabuhay. Buti dito nabuhay sa atin. So, pruning ko na. Tawag dito, cane pruning. Okay. Kinakalbo lahat yung mga dahon, inaalis. So, nung nagpalaki tayo, gumawa tayo ng arms, 4 arms, 1, 2, 3, 4. So, bawat arms mayroong fruiting cane. Ito yung fruiting cane. So, itong fruiting cane, dito lalabas yung bulaklak. Gaya nito, may lumabas na. Ayan, pukusan mo nga nila yan.
So naririnig nyo guys yung Yan. sinasabi ni Ito ano pa. ni Boss Dexter. So, pag sibol nito, mayroon niyang kasama na flower at magiging Bunga na. berries yan after a month. So, hindi pala ganun kadali guys, ano, hindi pala ito pag tinanim mo talagang antayin mo na lang mamunga, no? May proseso pala na tinatawag tulad ng in-explain ni Sir Dexter na ito na kanyang ano, may mga terms siya na ginamit. So, hindi pala ito basta-basta, no? At saka bihira daw mabuhay dito sa Pilipinas. So, pasalamat tayo at nagkaroon tayo ng ganito dito. May nabuhay, no? Napakarami ng bunga. Lahat ba ng grapes dapat ganyan yung ano, yung proseso, boss? Ang maganda talaga dito sa atin kaysa sa ibang bansa, yung grapes kaya natin pabungahin ng 3 beses sa isang taon. Oh, yeah. Oh, sa ibang bansa, once a year lang sila nakakapabunga dahil iba yung ano nila climate doon. Yung klima Oo. nila. So dito, talagang mas maganda talaga magtanim ng ubas sa Pilipinas Oh, dahil kaya natin itong pabungahin 3 beses sa isang taon. Huli, may mga kasamang bulaklak yung lalabas sa mga buds niya. okay. Akala ko patay na, no? Pero yung pala may sisibol pa. Yun ang pruning na tinatawag. O Yung kakalbuhin, kakalbuhin mo muna yung... puputulin, aalisin ng mga dahon, lahat ng dahon. Pero may proseso din, hindi basta-basta. May mga kailangan. Oo. May mga kailangan iwasan na mga ano, Oo. mga parte na hindi pwedeng maputol, ganun. Oo. Talagang masilang pala talaga itong ubas, ano. So yung mga nakikita natin dyan sa market, sa Christmas, sa mga fruit stand, ito ng mga klase. Ito. Balpunor, Crimson, Everest. Ang dami palang ano nito. Isa ito sa mga binibenta sa market na mga bunga. Baikonur. Mga bata pa din. Mga next year, pwede na itong pabungahin. Baikonur. Yung bunga nito, parang ano, sa puwet. Tais, O, parang matulis. okay. Tapos, parang malaki yung sa gitna, yung tiyan. Parang itlog, yung hugis. Okay, parang ano bagan oblong hiya. Mm. Kasi may ubas din na talagang bilog na bilog, ano. Oh. So yung isang klase doon na ubas na sinasabi na mo na mas malaki pa sa piso. Parang hindi ko pa ata nakita yun sa ano dito sa Pilipinas. Nabenta na yan sa market, red globe. Red go. Mga ganyan. Ang laki. Oh. Mayroong ditong mapula na. Adi, Nil. Katauba lang ito, katauba. Good for wine grapes. Yan. Kaya napapaganda lang sila sa pamamagitan ng mga rootstock. Greenagrap sila. Tsaka ano sa ano talaga matyagang pamamaraan. Kailangan talaga ng ano monitor. So guys, meron pa si Boss Dexter dito watermelon, no? First time ko rin makakita ng ganitong farm plantation dito sa amin sa Carigara Leyte na nakapagpabunga ng watermelon, no? Kasi kahit yung Department of Agriculture dito sa amin sa Carigara Leyte, pagkakalam ko, nakapabuhay sila ng ganitong tanim, no? Pero hindi sila nakapabunga. Pero si Boss Dexter, talagang napakagaling nito tao na to. Tingnan natin yung kanyang watermelon. Okay. Wow. So ito halos 3 kilos na. Yan. Oo. Tingnan ko na, no? Inalalayan ko lang siya ng tali.
So, lahat ng ito, mga experiment lang. Okay. Sinusubukan ko kung hanggang saan yung kaya niya. Kung ilang bigat para once magparami na ako, Oh, alam ko na kung alam mo anong na, alam mo gagawin na. ko, kung anong kaya niya. Ilang months ba bago ma-harvest ang ano? Ang 65 to 75 days lang yan. Pero Ah. depende sa klase. Mayroong 80, almost 3 months, ganun. Mm. So guys, halika rito Neil. Kung mapapansin nyo guys, sa pagkakalam natin, yung mga watermelon, mga ganito, nakaano yan sa lupa, no? Sa damuhan. Kaya kung mapapansin nyo yung mga watermelon na binebenta sa mga fruit stand, yung ilalim yan, medyo iba yung kulay, parang dilaw, no? Kasi yan yung nakalapat sa lupa or sa mga damuhan. Pero ito, tulad ng sabi ni Sir Dexter, experimental pa lang ito. So, tinitingnan niya kung mabubuhay ito ng ganito nakasabit, no? Pero sana magkaroon ng positive na resulta, no? Kasi mas maganda rin yung nakabitil, hindi siya madumi. Tinitingnan niya kaya nakatali itong mga ito para malaman niya, no, ma-eksperimentuhan niya kung hanggang ilang kilo yung kaya nito para sa susunod na kanyang pagtatanim, talagang alam na niya yung proseso, mamamaster na niya. Ayan, tingnan nyo guys, yung daming bunga. So ayan, oh. First time ko makakita nito guys dito sa sa Carigara, Leyte, no? Kasi dati yung mga ganitong mga prutas ni nasa Davao lang, nasa Baguio, nasa Benguet, mga prutas na ganito at saka mga vegetable. Pero dito sa ngayon, ayan, meron tayong mga nakikitang Ayan. So bali yung harvest nito, boss, matagal pa. Mga 30 days pa. 1 month pa. So, ayan guys, tapos na tayong mag-ikot dito sa farm ni Boss Dexter, pasalamat tayo dito sa kanya na pinagbigyan tayong makapunta at makapasyal dito sa kanyang munting pananim, no? Actually guys, galing na dito rin yung Department of Agriculture nung nakarang linggo. So, nag-opera ata sa kanya ng mga fertilizer. So, ayan, ito si Boss Dexter. Boss, thank you so much sa oras at sa pahintulot na mapanood at makita namin itong mga pananim mo, napakaganda ng pananim nito. Sana magtuloy-tuloy na ito at saka maging marami pa, no? Maging successful yung kanyang plantation dito. Lalo-lalo na yung watermelon din, para kahit papaano pag may pumasyal dito magiging open na ata itong area nila. Ganun ba? Ganun ba yung plano, boss? So, may plano na para for development. Okay, for development yung area. Parang sa ibang lugar guys, mamimitas ka ng ubas, tapos ipapakilo mo, babayaran mo, ikaw yung mangunguha. So parang ganun siguro yung plano rito ni Boss Dexter. Okay, thank you so much boss at saka magandang umaga, shout out sa ating lahat guys, I-follow nyo na rin si Boss Dexter sa kanyang page, Dexter Kidlat, at saka yung isang Boy Magsasaka TV. Boy Magsasaka TV. O may mga video din naka-upload doon guys, may matututunan kayo mga tutorial doon at saka mga pamamaraan ng mga fertilizer na ginagamit niya at saka yung mga process kung paano palaguin o paano palakihin yung mga ganitong klaseng mga pananim. Boy Magsasaka TV at saka Dexter Kidlat. Okay? Pasyalan nyo na rin guys yung YouTube channel natin, Kuya Judge TV. So may mga 100 data na video na tayo doon para ma-monetize na tayo ni YouTube, no? Medyo matagal-tagal na rin. Kulang pa tayo ng watch hour doon. Okay, thank you so much guys at saka good morning, shout out sa ating lahat mga sangkay. Yeah.